Hello everyone sa amin pong mga viewers, taga-subaybay po ng aming YouTube channel. Isang mapagpala at magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ngayon tayo po ay naririto sa isang lugar sa Tagkawayan upang ilocate nga po itong isang property na may sukat na 2.6 hectares. Ang property pong ito mga kaibigan ay halos wala po itong tanim. Makikita naman po sa sa ating harapan, ano po, yan pong nakikita natin sa harap ng ating camera, yan po yung pinakang kalakhan nitong property. Bali, ang nakapaloob na laang na pong natanim dito sa property ito ay nasa 50 kapuno ng niyog. So ang kagandahan lang po dito, medyo ito po ay hindi naman hili, kundi simislo po ang pagkakakuha nitong property ito. At ang isa po ritong magandang gawin ay ito po ay pagtaniman ng mga halaman. Doon sa mga mahilig maghalaman o mag-invest ng isang property ay napakaganda nito. Pagtaniman ito ng mga iba't ibang uri ng mga halimbawa mga balinghoy, kamuting bagin, mga Sara Fernando, mais at iba pang mga pwedeng itanim sa lugar na ito. Ito po ay napakaganda. Unang-una, ito po ay mayroong source ng kuryente, may source ng tubig diyan sa may parting yan. Mamaya pupuntahan po natin pagkatapos natin dito sa lugar na ito kasi dito po tayo nag-umpisa sa may likod at dito po ay medyo kanlong. Okay, bago po natin ikutin mula po doon sa town proper hanggang dito, ito po ay mayroong layo na 20 kilometers ang layo. Okay, tara, puntahan po natin itong pinakang frontage nitong property ito doon sa Barangay Road. Ano po? Ayan, ito pong lugar na yan. Yan, dyan may puno ng buling yan. Dyan po nagtapos yung mula doon sa may kalsada ngayon hanggang dito. Tapos iyan po ay gumanito pa sa lugar na ito. Yan, dumiretso doon sa lugar na yan. Yang may nakita po natin may mga puno ng niyog na yan. Hanggang doon po yan sa Barangay Road. Base po doon sa ating kasama, ito po ay mayroong 150 meters na frontage. Kaya po tayo ay pupunta doon sa lugar na iyon. Okay, tara. Medyo kainitan nga lang po itong pag-iikot na ming ito. At hinabot na po kami ng katanghalian. Gawa ng doon po sa mga may nauna pa po kaming binuntahan mga property. Balik 3 po yun. So ito na po yung panghuli bago tayo umuwi dun sa ating uwian ay binisita po muna natin itong 2.6 hectares na ito. Ayan ang pinakang ng lupa niya, semi slope po siya. Napakaganda nito kasi dito sa ganitong klase ng lupa ito po ay hindi naiistakan ng tubig. Hindi kagaya nung flat land talagang naiipon yung tubig, so hindi nabubuhay yung ibang mga halaman. Kaya doon sa mga naghahalaman, isa pong magandang pagtaniman ito. So ayan po yung ating pinanggalingan kanina, yung Barangay Road. Mula doon sa Provincial Road hanggang dito na tinahak natin ito, Barangay Road na ito po ay may mga 3 kilometers or 3.5 kilometers ang layo. Pero doon po sa unahan ito, yan po ay simentado na. Malamang sa mga susunod pang panahon at nagkaroon ng budget ang ating pamahalaan lokal, ito po ay masisiminto na rin. So mula saan dito? Dito sa kanto pong ito, mula po dyan sa kantong yan hanggang doon sa tinuro ko na sa inyo yung buli ang kanya. Tapos din sa kabilang ito ng kalsada, papunta po riyan. Tumawid pa ito dito sa kabila. Oo, yan. Ito nga pala yung linya ng kuryente. Linya ng kuryente niya. Kaya baybayin po natin itong sasakupan. Both side po ito ma'am ng ng kalsada, Barangay Road. Tama po ba yung nabanggit ko na 50 kapuno ng nyug na lang ito? Itong tapos ng kalsadang ito, hanggang saan po ito? Anong barangay nga yun? Central Manato. Diyan meron din kaming lupa diyan, yung itong misis ko. Napakaganda pong taniman nito ng mga
Pagka ito ay kuhan yung mais, no? Mais at kamuting kahoy. Video kainitan na itong ating pagbibideo. Ano po? Talagang sabi nga ng mga kasabihan ay mahigpit ang pangangailangan na makakuha ng mga property para mai-upload. Hanggang saan dito, ma'am? Kasakupan pala itong tubigan. Saan? Ilang basig? Saan? Ito yung tubigan. Dito po sa dito daw po yung pinakang meron itong tubigan or yung palayan. Ilang pitak nga po yun, ma'am? 6 na pitak. So wala siya yung tanim ngayon. Wala pong tanim ngayon. Sayang nitong lupang ito, hindi nila nataniman, ano? Itong lugar na to ay kalsada ito, tingin ko ito. Lumang survey, pero yung ano eh. So kung meron ditong palayan, meron ditong source ng tubig. Aganda lang nga po dito, ay mayroon po itong signal ng cellphone, may source ng tubig, may source na rin ng kuryente. Buhay pa yung nasa titulo. Yung nakapangalan doon sa titulo. Hindi. Tara, bibidyohan lang po natin itong sinasabi itong tubigan. Medyo hindi na po tayo pupunta ro sa baba at medyo talagang napakatindi na ng init. Tatanawan na lang po natin dito sa masukal na natin itong pinasok. So ayan nga po, nakikita ko po dito yung pinakang tubigan ito na 6 na pitak. So ayan po sa parteng babang ayan, medyo masukalaan po. Hindi na po tayo pupunta riyan at medyo tirik na ang araw, baka mamaya dito ay meron pong ahas. So ayan, nakita rin naman po natin ano po, isusum ko na yung konti itong ating camera. Ayan, yung sa may part na yun hanggang doon. Sa lugar na yun, mayroon po tayo doon tubigan. Pag ito po ay malilinis na property ito, makikita po yung kagandahan ng lupa nito. Ayan, panay karamihan po nito ay mga talahib. So kapag naalis na ito, medyo mataba rin po ang lupa nito at ito ay nataniman ng mga iba't ibang uri ng halaman, kagaya po ng katulad na nabanggit ko nga kanina, kamuting kahoy, ano, mga San Fernando, at iba't iba pang uri na pwede nating itanim na mapapakinabangan. Okay, ayan. Dito po yung daan papunta doon sa tubigan. Hindi na po natin pupuntahan, bagamat yan po ay atin ang nasa ilip kanina. Ano po? Ito pong nilalakaran natin ito po ay dating kalsada. Pwede naman po itong buhayin kung gusto nang makakabili nito. Pero ganun po man, ito po ay meron ng bagong survey ng kalsada. Ito papunta po dun sa sentro ng barangay na ito. Hanggang sa ay dun ito pa, ma'am? Malayo pa itong kabilang ito, kasama pa ito. Ito kasama pa ito. Kasama pa ito kabilaan. Tara, pupunta tayo doon sa may part na yun para makita natin yung linderos nito, yung hangganan. Ito pala yung daan na papuntang sentral ng Manato.
May marami na rin mga bahayan dito sa unahang ito eh. Kaya magiging civilized na rin itong lugar na ito. Kapag ka ito yung nasiminto na siguro mag-iiba na ang price ng lupang ito, ng property ito. So mula dito, bakod na yan, pababa pa ganun. Ta? Kaya nga, papunta riyan. Diyan, sa lugar na yan, papunta ron. Pinanggalingan natin doon kanina. Tapos dito, yan, pababang yan. Lugar na yan. Tara, pupunta tayo dito sa may part na itong property para masilip natin kung ano yung pwedeng maitanim dito. Ito po pala may bakod na ito. Ayan. Ayan, kita naman po natin yung pinakang itong property. Dito na lang po tayo sa lugar na to. Hindi na po tayo pupunta dyan. Medyo talagang masukal. At mapanganib ngayon gawa ng tanghali ngayon. Maraming mga ahas dyan. So ayan, ito po yung kabuuan ng 2.6 hectares na yun ang ating binibidyo ngayong araw na ito. Ayan po yung mga nakapaloob na puno ng nyug na tanim. Magaganda sana yung puno ng nyug kung ito ay nataniman lahat. May bakod na po ito rito. Ito kawad ito. Kawad yung bakod nila. Dito pupunta tayo dito sa may medyo malinis-linis dito para mabidyohan din natin itong lugar nito. Medyo masuka lang, maraming talahib. Ayan. Ang isa sa mga nakikita kong magandang gawin dito, ito'y bakuran. Then alagaan ito ng mga baka. Unang-una kasi meron itong source ng tubig na pwedeng pagkunan ng maiinom nitong mga hayop na alagaan dito. Yun namang ibang party, pwede naman itong paghalamanan. Kasi ayan po, makikita natin yung pinakangkuan ng property ng lupa. Hindi po siya hili. So slope lang po, semi-slope lang po ang tayo niya. So hindi nabababaran ng tubig ang lupa kagaya ng flatland na nasasala yung tubig na kapag nangyari ito, hindi naman mabubuhay ang halaman kasi nalulunod siya. Kaya kagandahan po ng ganitong tayo ng lupa. Pagka overlooking din ito, layo ang tanaw dito. Mga bundok na yan sa part na yan. Ito yung pinakang barangay road niya. Dito na tayo lumusot sa lugar na to. Ay source ng kuryente. Yan, dyan po sa babang yan, yung pinakang ng property, kayaran kung nandun sa may ating pinanggalingan na yung kanina, yung may bakod na wire, papunta dun. Hanggang doon sa pinanggalingan natin, yung tinigilan ng ating sasakyan kanina. So, okay mga kaibigan, hanggang dito na lamang po ang ating video. Natapos na po nating ikutin itong 2.6 hectares na ito. At medyo may kainitan na, kaya tayo po ay magpapaalam na. Ito po sa aming mga viewers, pakiso yung i-like and share na lang po ang aming mga video. At upang marami po itong maraming makapanood nitong video ito at sila man ay kung nagnanais na mag-invest ng isang property o mga property na magugustuhan nila sa aming mga i-upload, ay wag po kayo mag-atubili mga kaibigan na
kontakin ang number na nasa flat ng inyong screen. Kaya, okay po, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.